At para bigyan tayo ng pinakahuling update sa trahedyang yan, makakausap natin mula sa linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Carlo Caceres, Chief of Police ng Sariaya, Quezon. Magandang gabi po, Colonel. Si Dominic Albelor po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Magandang gabi, Kuyang Dominic Albelor at yung mga tagapagpakinig. Sir, ano na po ang latest sa inyong investigasyon? Bakit nangyari ang banggaan dyan sa Sariaya, Quezon, sir? Actually, from the beginning, ito po yung initial analysis namin sa investigation na yung driver po ng Nissan Escapade galing ng Camarines Sur ay hindi siya inantok, nakatulog po siya based doon sa takbo ng pangyayari. And out of 14 passengers ng driver ng van natin ay sa ngayon, as of 11 p.m., walo na po ang casualty, to include yung magnanay na 2 years old yung bata po, sir. Sir, base po sa nakalap ninyong impormasyon, gaano po kabilis yung takbo ng dalawang nagbanggaan na mga sasakyan, sir? Actually, this area, nasa Maharlika Highway along Barangay Santo Cristo, Sariaya, Quezon, medyo malawak siya na kalsada at paahon ng konti. Ang truck natin ay medyo heavy loaded at medyo paangat ang takbo. Yung van naman natin ay medyo papalusong at ang kanta namin ay medyo hindi naman siya kabilisan. Ito happened na hindi ang dalawang force nilang dalawang nagbagaan. Ang nangyari, masyadong nainaan natin yung sasakyan. Yung van ang medyo na tamaan ng gusto at ang mga passenger nito. Sir, tama po ba magkakamag-anak yung mga nasawing biktima? Saan po ba sila nanggaling, sir, at taga saan po sila? Actually, ang magkakamag-anak na ito ay galing sa 1-year death anniversary nung nanay nung driver natin na isang OFW. So, pabalik na sila ng Manila, dalawang sasakyan sila naka-convoy. Ito happen na iwan itong van kasi natulog pa ito bandang Gumaka. Pagdating ito sa area ng insidente, at yun na po, nangyari na po ang dapat mangyari sa mga sakay po ng van. Sir, ilan po ang mga sugatan sa banggaan at kumusta na po ang kalagayan ng bawat isa, sir? Sa ngayon po, sir, out of 14 passengers ng van, 8 na po ang declared na death. 6 po yung injured ngayon na nasa mga different hospitals within the province of Quezon. Sir, ganito po, kung nasa tamang lane naman yung delivery truck at ang kasalubong na van ang sumalpok dito, ano po yung pananagutan ng driver ng truck po, sir? Well, in fact, according to our law, the regulation resulting to multiple homicide, physical injury, and damage to property ay isasampa po natin doon sa driver kasi yun po ang nasa batas natin. Now, it's on the fiscal personnel nila siguro kung paano nila i-assess the situation. But again, according to sa batas natin, kung sino po yung buhay, siya po ang pananagutan. Sir, kamusta na po yung driver ng truck at ikukulong po ba siya sakaling makalabas siya ng ospital, sir? Yan lang hindi pala natin. Kasi sa hospital pa siya ngayon, yung siya sabing kulong, depende po yan kasi alam niyo naman natin ang vehicle accident is very open siya sa amicable settlement. Bukas, maghaharap na po yung parties, titignan po natin kung paano sila magkakaroon ng amicable settlement. Pero, just in case na wala, definitely siguro maano siya namin sa station dito, ma-hold siya namin. Sir, paalala na lang po, sir, sa mga driver, lalo na sa mga long drive, para di na po maulit ang ganitong mga trahedya, sir. Again, para sa ating mga motorista na long drive or short drive, ang sinasabi po namin dito, hindi lang po kailangan ng sasakyan kinokondisyon natin. Hindi lang po ang sasakyan kinokondisyon natin. Kasama po doon ang driver. Kaya nga po, ang blue baggage natin ay kasama po doon self. Again, kung mayroon kayong mahabang biyahe or maiksing biyahe, dapat i-conditioning po yung sarili natin. At kasama po yung ang dasal habang tayo nagbabiyahe sa ating mga pupuntahan. Alright, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Carlo Caceres, Hepe ng Sariaya Police. Magandang gabi po, sir. Thank you po, sir. Thank you po.